So yun, bago tayo magsimula sa kabuuang interview, ito lang ang masasabi ko. Itong mga step na ginagawa o pagpaparamdam na ginagawa ng mga dilawan, ayan nga, Liberal Party, mga siyempre asama na ang mga pinklawan dyan, yan ay step na nila, paramdam na nila na malapit na kasi ang eleksyon, kaya gumagalaw na sila. So ang strategy, ang simple ng konsepto, um, sasabay sa sasabay sa away o gulo na nangyayari ngayon between PBBM and Duterte. Tapos syempre may ibang mga step yan, may mga ibang strategy yan, panigurado, para sa personal nilang interes kung paano makakapasok. Pero para sa akin, ang opinion ko dito, mas mahirap pa yung nakaraan na na kung paano to ma-checkmate kaysa ngayon. Kasi napakadali na nilang i-checkmate ngayon eh. Kumbaga, ni-recycle lang nila yung strategy nila. Then kung may madadagdag man dyan, konti lang. Kasi alam nyo, yung mga politiko na nasa likod niyan, boplax yan. So kapag nakinig ka sa turo niyan, mas boplax ka pa doon. So ang gusto ko lang sabihin dito, yung mga kabataan na siyang numero unong target ng mga yan, at wala naman kasi silang ibang gagawin o ibang i-entertain na madaling makuha o malinlang, kundi ang mga kabataan. May millennials, meron Gen Z. Kaya dito sa channel natin, ang numero unong advokasya o vision natin dito ay bigyan ng karunungan ang mga tao. Kasi napakasimple eh. Kapag ang tao o isang kabataan nagkaroon ng pagkakaintindi o marunong umintindi, kahit hindi magkaroon ng sinasabing critical thinking o mas matindi pa doon, basta yung marunong umunawa, marunong humimay, marunong mag-analyze, think and analyze, panigurado malalaman niyan yung totoong nangyayari at yung mga taong gustong magbigay lang ng fake news o namumulitika. In other way, makikita nila mismo kung sino ang totoong politiko o hindi. So kahit anong palabas o kahit anong galing ng strategy na gagamitin ng kabilang partido, ng mga dilawan, ng mga Liberal Party, Pinklawan at mga politikong sakop nito, talagang hindi sila iboboto kahit sino sa mga politiko na yon, kahit anong strategy gawin nila para maengganyo ang mga Pilipino. Kasi may dunong yung tao may dunong yung kabataan na naturuan, na iangat yung antas ng pag-intindi nila. So mapapansin nyo naman, karamihan lang na nauuto nila dyan yung mababaw yung pag-iisip, yung tipong masabihan o makwentuhan ka lang ng konti, makukuha ka na. So marami sila nakukuha ganyan nga sa kabataan. At iyon lang din ulit ang gagawin nila dyan. Pero sa ngayon, attack dogs ang papakawalan nila. Pero pwede rin na nilalakad o ginagawa nila yan, kasi nga kailangan na nila mag-ipon ng ganyan. At isang patunay dyan, yung nasa screen natin na mga page, syempre may mga GC na rin yan, may mga groups. Yan ang strategy nila. Diyan nila tinitipon yung mga nauuto nilang kabataan para araw-araw nilang pakainin, ipid ng mga kasinungalingan. At yan ay galing sa mga politiko dito sa mga Liberal Party, Pinklawan, Dilawan, na gustong sirain ang katahimikan at guluhin ang Pilipinas. So dapat maawa na kayo. Para sa makakarinig dito mga kabataan at mga millennials, isa lang ang sasabihin ko. Digital era na.
kailangan matatalino na kayo at may dunong sa panahon ngayon. Kasi kung ngayong sasapit na eleksyon mas dadami pa o patuloy na magkakaroon ng ganyan mga kabataan na nauuto pa rin, mag-isip-isip na kayo, lalo sa mga pamilya nyo. Yung mga magulang na nakikinig dito, i-check nyo yung mga anak nyo kung marunong pa bang umintindi yan, alam pa ba niyan yung pinapasok niyan. Kasi karamihan papasok sa usapang politika, makikigalit-galit, nababarkada lang pala, naiengganyo lang. So kailangan may payo ng magulang at responsibilidad ng magulang yan. Kasi parang nung nakaraan kasi nung natunghayan ko yung rally na punong-puno ng kabataan na kasama, naawa ako sa mga kabataang Pilipino. Sobrang naawa ako. Ika nga ni Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. At meron pang mga kasunod yun. Kailangan maging edukado sila. Pilitin nyo maging edukado kayo. Parang ayun ang sumusunod na sentence sa mga ganung ni Rizal sa sinabi niya na yun. So sana hindi na maulit at wala nang maengganyo tong mga ito. Dahil ayan na naman, nag-uumpisa na naman ng iba't ibang kaguluhan. Yang lumitaw na sila sa Kanyas, strategy yan ng mga dilawan, na nga si Trillanes ang lumalakad dyan. So dapat mga kabataan, kayo ang susunod na lahing Pilipino. Itong mga nakaupo sa pwesto at yung mga nagseserbisyo sa bayan, tatanda at mawawala sila pagdating ng panahon. So kayong mga kabataan na siyang susunod na lahing Pilipino, kailangan magigiting kayo, matitikas, matatalino. Kailangan sabay kayo sa era, sa evolusyon, sa pag-advance, sa teknolohiya. Kailangan, sobrang kailangan. Late na tayo, pero kailangan natin itong mahabol. So eto nga yung papanoorin natin, buhay na saksi kung paano ang nangyayari na ginagawa nga nitong paninira kay FPRRD. So makinig tayong mabuti, makinig. So start na tayo, let's go. Yan, nakikita nyo yan, si Kiko Pangilinan. Alam nyo kung saan partido yan? Kung di sa pink yellow, basta yan, kalaban yan, matik. Bakit yan lumalakad ngayon? May purpose yan. Sino ang mga kasama niyan? Mga dilawan din at mga pinklawan. Silang magkakasama, kahit talunan na, gusto pa ding maupo sa pwesto. Ang simple, ang konsepto ganito, napakasimple. Kung ang layunin lang pala ng mga ito ay tumulong at makatulong sa mamayang Pilipino sa pag-unlad ng bansa, bakit hindi na lang manahimik at tumulong? Diba? Bakit kailangan pa nilang humabol? Kasi hindi naman talaga pagtulong ang nais ng mga yan, kundi kapangyarihan para sa kani-kanilang mga agenda na sila din naman ang tatamasa. Kumbaga pabalat bunga lang na mabigyan ka, mabigyan ka ng ganito, ganyan. Pero sa huli, yari na naman kayo. Lalong maghihirap ang Pilipinas. Lalong maghihirap. Kung i-check nyo ang profile niyan ni Kiko Pangilinan, puro pagpapaawa na at kunyari mabuting tao. Ganun ang ginagawa niyan ngayon. As usual, ganyan ang mga teknik ng mga yan. Tulong dito, mababait. Pero pag nakatalikod kayo, mga asong,
ulol na naglalawayan sa kapangyarihan. Lahat yan talagang palihim na umaatake o gumagalaw. Sa camera lang yan mababait, pero may mga pinapalakad dyan na mga tao na siyang sisira sa ulo ng mga kabataan at maiengganyo na iboto sila. So panoorin natin ha. Ganda ng ngiti ah. Ayan, si Jokno. Si Kabayo. So yan, nakita nyo, no, nahagip ko lang yan sa profile niya. So alam nyo na yan, yung mga ganyan tactics nila na bait-baitan, tulong-tulong, alam na yan. So dapat maging aware kayo dyan. Madala naman kayo mga Pilipino. Iyan at iyan lang din naman ang gagawin yan. Hindi naman kasi yan magpapakita ng ugaling masama. Ngayon, walang ganun. Di nalaman na yung, yung pagkatao nila o motibo. Lahat yan mababait. Parang kaibigan mo. Kunyari mabait, pero tutuklawin ka. Yan din yun. So tuloy natin. Ito na yung sa SMNI na in-interview. Reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan ng parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, itong tao na to, no, na namit ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at the time may hinihiling ata siya na hindi siya napag-ina. So, yung kanya pong credibility as witness dapat po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted. Wait po, kasi actually nung December, after si Police, may ibibigay sila sa akin actually million, pero ang gusto ko nila is, pero mahal ko na agad yung affidavit, pero So nowadays yan naman talaga ang technique talaga. Babayaran ka ng mga politiko o mga oligarko para manlaban o kumalaban sa gobyerno at maghasik ng mga fake news. Katulad nga niyan na magwi-witness at magpapanggap na Davao Death Squad daw siya, na ingay maraming pinatay daw si FPRRD, tapos ibubuntong kay BP Sara. So kaya lumabas ngayon yang si Las Cañas para talagang pagtulungan si FPRRD dahil nga nagkakaroon ng lamat yung unit team at una nilang dudurugin si FPRRD, kaya naglalabasan niyang mga yan. So kitang-kita mo na pera, dahil sa pera kaya mong babuyin ang mga tao, kaya mong sirain ang katotohanan at kaya mong iligay sa kapahamakan ang ating bansa at yung utak ng mga kabataan dahil sa mga kagaguhan na ganyan na kayo lang din naman ang tatamasa ng mga fake news nyo na yan. Kumbaga hindi kitang-kita na hindi para sa bayan yung mga yan. So sino ba ang gumagawa ng mga yan? Yung mga dilawan lang, yung mga liberal party. Kasi hindi titigil yan hanggat hindi nagigising ang mga Pilipino, hindi nagkakaroon ng dunong, ng karunungan ang mga Pilipino, lalo ang mga kabataan. Andyan at andyan pa rin yan para